Cayetano. Eto, pag-usapan natin, Harry Roque nagpakita na sa wakas, mga kababayan. Kanina po, itong si Harry Roque ay namataan doon ni Gretchen Ho, mga kababayan, kasama po ni BP Sara at ni Robin Padilla. Nako ha, BI. Hindi ko alam, kulang ako sa research kasi mabagal yung internet kanina. Kung meron ba tayong tawag dito, meron ba tayong tinatawag na pakikipag-alyansa, pakikipag-usap dyan sa Netherlands tungkol po sa usapin, halimbawa si Harry Roque. Kasi House of Representative lang naman ang merong ang merong utos na para siya ay hulihin. Sabi niya nga, hindi raw siya pugante. Ano ang magagawa ng ating gobyerno? Ano magagawa ng Bureau of Immigration para hulihin itong si Herminio or Herminia Harry Roque? Di ba? Eto, tingnan natin mga ka-GP Natics kung paano yan nakuhanan kanina ng camera. Etong si Harry Roque. Parang lagi nawawala yung ano dito. Teka lang po Ayan kanina nakitaan. Ay, hindi pala sa screen. Ayan. Ito. Oo. Email po. Thank you. Ito, email po. Accessing, trying to access. So, si Harry Roque, ang tumatayo ngayon, mga kababayan, kasi member siya ng ICC ito si Harry Roque. Ngayon, sabi nila, walang nakakaalam kung nasan si Harry Roque. Nagulat ako mga kababayan, kasama niya itong si Robin Padilla at kasama niya rin itong si BP Sara Inday Duterte. So, naniniwala ba kayo na itong si Harry Roque, mga kababayan, ay hindi alam ng mga Duterte kung saan nagtatago? Ako naniniwala na baka mamaya ito ay nagtatago lamang doon sa Davao. Or, alam nila kung saan ito nagtatago sa Dubai. Ilan po yung lawyers? Ilan po ma'am yung lawyers ma'am? Okay. So, we'll do another Q&A later. Yeah, thank you. Ma'am, we love you ma'am. We're here for you. Hindi ko alam kung may puwersa tayo doon, Bernie Pogi Channel, kung pwede nating hulihin etong si Harry Roque. So, ganito na lang. Kung saan ito kasi ang iniisip ko diyan, kung gusto nyo talaga gobyerno natin, Bureau of Immigration, paano mahuhuli si Harry Roque, abangan ninyo kung wala tayong police power o sabihin natin wala tayong treaty diyan sa Netherlands. Ang gawin natin, antayin nyo, abangan ninyo, makibalita kayo kung saan lalapag pag umuwi itong si Harry Roque. At doon nyo na abangan. At bantayan nyo kung saan ito tutuloy. Para mahuli ninyo. Kapag Bureau of Immigration, wala kayong nagawa dito kay Harry Roque pagka-uwi, isa lang ang masasabi ng taong bayan sa inyo, kayo ay mga bayaran. So, you want to say anything? And yes, Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpunta nyo namin sa mga kababayan natin. Yes po, Senator. Narinig naman nyo po yung mga pinaliwanag ng ating mahal na malawang Pangulo. Maliwanag naman po yun. Kami po ay nandito. Itong mga taong to, they all know that Harry Roque, mga kababayan, ay hinahanap po ng ating House of Representative. Biruin nyo, makikita nyo kung paano nila pinaglalaroan yung batas natin. Kung paano nila pinaglalaroan yung mga kababayan natin. If they really don't have any, sabihin natin, grudges or wala silang kasalanan, gaya ng sinasabi nila, bakit ayaw nilang humarap before the House of Representative? 'Di ba? Bakit ayaw nilang sagutin lahat ng aligasyon sa kanila? Well, in fact, that is the right avenue para ipaliwanag yung kanilang mga sarili.
At kung mapapatunayan nila na wala silang kasalanan, mapapahiya ang Quadcom, di ba? So why don't take those opportunity? Eh bakit sila lumalayo? Ibig bang sabihin nun, that is admittance of guilt? It's very tantamount, mga kababayan, na yung ginagawa ng mga ito ay talagang nagsasabi that they are truly guilt. Di ba? They are truly guilty. Wala, siyempre, sigurado natin na nandito. Yung mahal na dating Sabi ni Mary Ann Gimon, Duterte the cuddler of fugitive. Dapat nga mapasok na talaga yung mga pwesto ng mga yan eh. Yun po muna. All right. So Senator, lahat kayo hoping to get in? Lahat kayo hoping to get in? Okay. Salamat. Laban. Ito po si Attorney Roque ulit. Lumabas po siya. Galing po yata siya doon sa loob. Sir Harry. Ay, Tita Carclea, thank you so much. Ay, nako. Guys, pasensya na kayo, ni-stop ko muna ha. Siyempre gusto ko lang pong pasalamatan ang aking isa pang tita. 'Di ba? Marami akong tita dito eh. Napakaswerte po ng inyong abang lingkod dahil marami po ang umaangkin. Hindi, siyempre, tayo naman po mga kababayan talagang nagpapasalamat dahil etong si Tita Carclea, masabi ko lang po sa inyo ha. Ayaw niya yan. Hindi ako nagpaalam sa kanya pero sasabihin ko ngayon. The reason why ako po ay namamayagpag sa ngayon dahil si Tita Carx ang isa sa mga tumulong sa akin when I was demonetized. Yung Go Philippines 2.0, mga kababayan, sobrang baba ng moral ko that time. 'Di ba? Naka-live ako tapos bigla akong na-demonetize. Sobrang nawalan na ako ng pag-asa kasi yung sasahurin ko kay YouTube dati, yun yung gagamitin ko na pambayad ng internet para makapagpatuloy. Tapos panggastos namin araw-araw. Pero hindi ko po yun nakuha. So si Tita Carx ang tumulong sa akin, talagang nagpataas ng moral ko para makapagpatuloy. Kaya salamat ng marami, Tita. Kung naabot ko man yung 100k subscriber na to, nako siguro, masasabi ko, mas deserve mo itong 100k subscriber. Thank you so much. Yan sila Ma'am Leticia Fernando, sila yon. Yeah. Let's spread the news as much as possible. Wala, beginning hanggang matapos po ito sa review for the site. When mga yan, nakapabusor ni Aimee. Walang naman po. Kung hindi ba naman tong Boplox si Jan ka lang, bakit ko naman uhulihin? Arresting officer ba ako? Authority ba ako para hulihin si Harry Roque? Kung hindi ka ba naman mangmang eh. Sa totoo lang, ewan ko ba sa inyo mga DDS kayo, bakit, hindi ko alam kung DDS ka ha, dyan ka lang. Tama, dyan ka lang. Kasi baka mamaya ma-impluwensyahan mo pa kami. Pero yun mo, papahuli mo sa akin si Harry Roque, nasa Netherlands. Arresting officer ba ako? Ako ba ay isa sa mga authority to get and caught Harry Roque? Kung siguro kung may karapatan akong hulihin siya, may passport ako, may authority ako, dadamputin ko yan. Kaya lang hindi eh. O, ikaw ba kaya mo siyang hulihin? Sige nga, ang kulit. May ano dun sa Philippines. Ha? Mukha kasakit. Galing kang Pinas? Kakasakit ka niyan. sanay naman tayo sa mga ganito eh. Lagi rin napunta rito? Hindi naman na Ah. Sabagay, mga kababayan, parang
parang deja vu nga sa akin to eh. Hindi, ano lang, bakit ko nasabing deja vu? Sino ba mga nakaranas dito ng ano? Tatanungin ko lang kayo Medyo, syempre, Sabado naman bukas, pagbigyan nyo na ako kung bakit. Sino ba nakaranas dito na halimbawa, may kukwento ako sa inyo, yung pagising nyo ng umaga, o kaya naman, naglalakad kayo, napunta kayo sa isang lugar, tapos nakita nyo sa sarili nyo, parang sinasabi nyo, parang nanggaling na ako dito, parang nakita ko na to. Sino sa inyo, mga kababayan, may experience na ganon? 'Di ba? Yung parang naulit, na naalala nyo na, I was there. Andito na ako dati. Parang nangyari na to. Gantong-ganto. Meron ba kayong naranasan na na-experience na ganon? Actually, mga kababayan, ako biglang-biglang umano sa akin ngayon, na parang merong scene na itong si Harry Roque, ganun na po yung susunod. Kasi sabi ni Dave Spards, hindi rin yan na magtatagal, GP, isa-isa lang muna. Mahuhuli din yan kasi nahuli na yung isang dutae. Si Ma'am Leslie Hermosa daw, si Mona Nases, Happy Coffee Ko, Odi Lennon. Diba? Sino pa? Mami Labs, Ted Flores, Vision, yes. Sabi pa ni Lasting Show, ako ilang beses ko na na-experience niyan. Joey Lopez, ako ka GP, ganun na kung minsan. Ayan. Mabuti hindi ko bila si Joel Lopez. Kala ko kanina sinabihan mo ako, sir, tanga-tanga. Jerry Dev, Bernie Pogi Channel, Mary Jane, ako. Halos lahat kayo naranasan nyo, mga kababayan. Alam mo, totoo po yan. Kasi yung na-experience nyo na yan ay isang hindi maipaliwanag na pangyayari. Totoo yan. Pag sinabi nyo yan sa iba, mukha kayong tanga. Pero kayo lang ang makakapagsabi niyan kung saan nanggaling yan. Kasi kayo, habang natutulog, naglalakbay yan sa inyo. 'Di ba? Naglalakbay po yung diwa ninyo, yung espiritu ninyo, nakakaranas ng mga bagay-bagay doon sa future. Sabi ni Jerry Dev, una sa dream. Sa dream talaga yan. Guys, doon talaga yan. 'Di ba? Etong ngayon, etong mangyayari kay Harry Roque, antayin ko lang yung paghuli sa kanya, deja vu yan. Sabi ni Ted Flores, gift po yan. Tama po. Ako meron po niyan palagi. Okay? Sige. Tuloy na natin to. Baka mamaya sabihin nyo, buang ka. Tawag naman dyan pag kayo gising, lipad. Sa spiritual na term, lipad. Ay, Josie Buhayin Pache. Ang tawag naman dyan sa nanaginip kayo sa loob ng panaginip nyo, yan ay anong tawag dito? Multidimensional dream. Yan. Panaginip sa loob ng panaginip. Mahirap yan pag mga tatlo. Ako dati, naranasan ko yung binangungot ako eh. Yun ang matindi dati kasi may kalokohan din ako eh. 'Di ba? Hindi yung kasi pag nagtatrabaho ka, busog, pinipilit mong matulog ka agad. Buti na lang nilagay ko yung cellphone sa dibdib ko, naka-vibrate. Ayun, nagising ako. Wala po. Presidente po lang din. Sumusuporta kay... Ay, okay lang po kahit na 100 lang ang viewer ko. Walang problema, 31 mambubudol. 'Di ba? Okay lang 'yan, walang problema. At least tunay na tao dito. Hindi po troll. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. Hindi, yun nga yun, yung astral body nga, lipad nga yun sa Tagalog. Kayo naman Alvargas Borilla Halos araw-araw po ako nandito gawa ng nagkataon na wala akong trabaho.
lalo na po sa bukid. Okay. Nagkataon Ito po kasi magandang na free ako sa tanong. trabaho. Mga kababayan, sabi ni Sheila Cagas, bakit hindi ba pwedeng hulihin ng Interpol si Harry Roque? Magandang tanong yan, mga ka-GP Natics. Dito, dahil sa mga tanong ninyo na nakikita ko na relevant sa ating topic, bakit hindi pwedeng hulihin si Harry Roque ng Interpol? Una po, mga kababayan, si Harry Roque, ang tawag dito, baka magkamali ako dito. Teka lang, isipin ko nga muna. Isipin ko lang muna ng maayos ha. Kasi, ganito. Si Laalice Goo dati, mga kababayan, may parang ganun yan. Oo nga, may tama din kayo dyan eh, di ba? Pwede ata eh. Pero ayaw ko muna sagutin kasi hindi ako sigurado talaga. Kasi kung mismong Interpol, di ba? Ang dahig ba, ang Netherlands ba ay member mismo ng Interpol? Yun ang tanong. 'Di ba? Para sila yung gamitin natin na maging na manghuli sa kanila kay Harry Roque. Hindi ko po alam, hindi ko sigurado kaya ayoko na sagutin. Ayoko magkamali. Mahirap magkamali. Pag mamaya mabash nyo pa ako, 'di ba? Mahirap na. Ma'am Lorraine, shoutout sa'yo. Ayoko talaga. Huwag niyo akong pilitin, guys. Ayoko sagutin yung hindi ako sigurado. Xiaopei, shoutout sa'yo, ha. Ayoko na nga dyan kay Harry Roque. Basta nakita nyo na siya. Nagparamdam si Baklitang Roque. Pag-usapan naman natin, mga kababayan, ito. Di ba sabi ni